Inanunsyo ng bansang Hungary ang pagkalas nila sa International Criminal Court. Ayon kay Prime Minister Viktor Orban, naging political na umano ang ICC batay sa mga desisyon nito tungkol sa Israel. Siyempre ang anunsyo sa pagbisita sa Budapest ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na may arrest warrant mula sa ICC dahil sa mga alegasyon ng war crimes sa Gaza. Sa ilalim ng Rome Statute, obligado ang mga signatory states ng ICC na arestuhin at isuko ang mga individual na may ICC arrest warrant sakaling tumapak sa kanilang teritoryo. Sabi ni Netanyahu, isang bold and principled decision ang pagkalas ng Hungary sa ICC. Bukod sa Prime Minister ng Hungary, nakausap din ni Netanyahu ang Pangulo ng naturang bansa. Mainit-init na balita abroad, pinatalsik ng Constitutional Court ng South Korea si President Yoon Suk Yeol. Kinatigan ng korte ang impeachment motion na inihain ng Parliament. Ang impeachment kay Yoon ay nag-ugat sa maikling pag-iral sa South Korea ng martial law noong nakaraang taon. Dahil sa pagkaka-impeach kay Yoon, kinakailangan magsagawa ng presidential election sa loob ng 60 araw alinsunod sa kanilang konstitusyon. Ang kanilang Prime Minister muna ang magiging acting president hanggang sa may bagong maluklok sa pwesto. Mga kapuso, alam niyo bang may isang uri ng sakit sa Panay Island na tumatama sa mga lalaki lang? Yan po ay ang X-linked dystonia, Parkinsonism o XDP, na isang sakit sa utak kung saan hindi makontrol ng may sakit ang kanyang katawan. Pahirapan maging ang simpleng paglunok at paghinga. Hindi naman nakakahawa ang sakit dahil genetic po ito. Namamana ang kondisyon sa pamamagitan ng X-chromosome. Wala pang natutukoy na luna sa XDP. Tampok ang sakit at kwento ng mga may ganitong kondisyon sa pinakabagong dokumentaryo ni Cara David sa Eyewitness bukas, Sabado, 10:15 p.m. sa GMA. Update po tayo sa paghahanda ng MMDA para sa darating na Semana Santa. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Yes, Connie, pinamunuan nga ngayong umaga ni MMDA Chairman Attorney Don Artes ang isang pagpupulong kung saan pinag-usapan ang mga ginagawang preparasyon para sa Semana Santa. Kaugnay niyan mula April 16 to 21, magpapatupad ng no day off, no absent policy ang MMDA para makakapag-deploy ng aabot sa 2,542 personnel. Ang mga ito ay magiging abala sa pag-aasiste ng mga pasahero sa iba't ibang terminal sa EDSA, mayroon ding ide-deploy sa mga pantalan. At para ma-monitor ng gusto ang galaw ng mga motorista, 6 na portable CCTV cameras ang ide-deploy sa mga key areas sa Metro Manila. Suspendido naman ang number coding scheme ng April 17 at 18. Kaugnay naman ng issue na kinakasangkutan ng kanilang Special Operations Group Head na si Mr. Gabriel Go, tiniyak ni Chairman na di ito makakaapekto sa working relationship ng PNP at MMDA. Kaugnay naman sa kasong kinakaharap ni Go, dahil nangyari daw ito while on duty, ay aalalayan daw nila si Go sa mga pangangailangan nitong legal. Git ng MMDA, di raw nila tinotolerate ang maling gawa ng kanilang mga tauhan, pero kung tama naman ito ay di rin sila mag-aalangan na suportahan sila. Kaugnay pa nito, gagawin na daw nilang institutionalized ang pagpo-post ng kanilang operations at may mga regulations na raw silang inilabas sa pagpo-post ng aktual na trabaho. Samantala, arestado na raw yung mga empleyado nilang sangkot sa payroll scheme. Mga kawanilaw ito ng payroll division na nagbabawas ng 40 pesos per employee. Around 1,200 employees daw ang nabawasan. Sa ngayon, may iniimbestigan pa raw silang ilang kawani na maaari din daw sangkot sa naturang scheme. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. Glad I could help ang tugon ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapasalamat sa kanya ni Vice President Sara Duterte. Ayon ito sa Malacanang bilang tugon sa sinabi ni VP Sara kamakailan na dahil sa kanilang sitwasyon ngayon, nakapag-usap silang mabuti ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at nagkapatawaran. Sabi pa ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, dapat magpasalamat ang bises sa kanyang ama. Ang war on drugs daw kasi ang dahilan kung bakit nakakulong si Duterte sa ICC sa Netherlands. Wala pang pahayag ang mga Duterte kaugnay nito. Ramdam ni Raver Cruz ang support ng kanyang girlfriend na si Slay actress Julian San Jose sa kanyang new movie na Sinagtala.
Sinamahan ni Julian ang pa-special block screening ng Sinagtala sa isang mall sa Mandaluyong. All out din ang support ni E.A. Guzman, Thea Astley at Sean Lucas. Kasama ni River sa pelikula ang kapwa Kapuso artists na sina Glyza De Castro, Rian Ramos at Matt Lozano. Say ni Julie, nakakamangha ang cast ng pelikula na bukod sa pag-awit, marunong din gumamit ng mga instrumento. Pati na ang magagandang kanta na bumagay sa pelikula. Nagpasalamat si River sa suporta ni Julie at ng iba pa sa kanilang pelikula. This Friday, sabay-sabay po tayo magsana all sa ating bida ngayong Biyernes. Ang kanila kasing summer outing, aba, nakulayan na. Bukod sa summer essentials, hindi raw daw pwedeng mawala ang kanilang alagang aso na swimming na rin. Naman, kwento po ng kanyang fur mom na si Lizelle, hilig talaga ng alaga ang mag-swimming o magligo, Kaya kahit wala pa sa tubig, ayan, for the padyak na ang alaga. Always present nga raw ang alaga sa kanilang family outings. Ang kanilang bonding with nature sa Batangas, advance celebration sa 5th birthday ng aso sa Lunes, o diba? Ang feel-good video na yan, may 115,000 views na online. Aba, Trending! Ang cute! Happy